Alam ko maraming OFW ang matatamaan sa sinabi nito. Pakinggan natin yung mga sinasabi niya. Magbibigay ako ng sarili kong opinion and advice. Karomi, anong masasabi mo sa mga nag-abroad na iniwan nila ang kanilang pamilya at hindi na sila umuwi at nagsama pa sa ibang lalaki? Okay. Magandang katanungan. Oo, ang masasabi ko, sana magtuloy-tuloy pa ang gera sa Middle East. Yung mga nag-abroad na hindi na umuwi at the same time nagsama na sa ibang lalaki at patago-tago pa sa Manila at bumabalik sa Middle East, sana mahulugan na kayo ng bomba, no? Sana maubos kayong lahat. Sana mapulbos kayong lahat. Dahil hindi pala pagtatrabaho para sa pamilya ninyo ang dahilan na pumunta kayo dyan sa Middle East. Kung hindi, ayon, magbiga-biga lang. Mabuti nga yan sa inyo. Huhuy! Sabihin nila kung bago sila mag-abroad, para sa pamilya. Yan, sa mga babae dyan na nagpunta lang, na nagbiga-biga, no? Ang sabi nila, para daw sa pamilya nila. Pero tingnan mo sa paligid, iniwan ang pamilya. Yun. Lolo Romy, ito yung masasabi ko sa iyo ha. Advice lang po, alam kong mas matanda kayo sa akin ha. First of all, dun sa sinabi mong statement na sana tuloy-tuloy yung gera sa Middle East, foul po kayo doon. Although may galit kayo doon sa mga sa mga OFW yung nag-abroad lang para magwalwal doon, iniwan yung pamilya doon sa Pilipinas, well, that's your opinion kasi tinanong kayo. Pero you don't have the right to say na sana magtuloy-tuloy yung gera sa Middle East. Alam nyo, nadadama yung lahat. Lahat nadadamay, yung matitino, yung mga walang kwentang nag-abroad para magwalwal lang, nadadamay lahat ano. Second, wala po kayong karapatan, wala po kayong pakialam dun sa mga taong nag-abroad para magwalwal dun sa ibang bansa. Ano ba pakialam mo? Bakit hindi ako magwalwal dun? Yung matanda ka na pero pakialamero ka pa rin. Parang wala kang pinagtanda. Sorry ha, sorry. Ayoko talaga sa mga taong pakialamero sa buhay ng iba eh. Number one, pinaka-hate ko talaga sa lahat. Yung papakialaman mo yung buhay ng ibang tao, ba't di mo atupagin yung buhay mo? Sorry, wala akong respeto sa mga may edad na pero hindi kayang irespeto yung sarili. Kung magpapayo po tayo, feel the advice. Pakiramdaman mo yung advice na kung sakali kayong sa situation nila tapos sila yung magpapayo sa'yo. What's the feeling? Ganun lang po. Kumbaga ramdamin natin yung payo. Hindi kasi lahat ng advice kayang tanggapin. Hindi lahat ng pagkain kayang lunukin. May ibang food, yung taste, hindi pasado sa panlasa natin. Ganyan din po yung advice. Hindi lahat ng advice kayang tanggapin ng puso. May ibang tao na very sensitive. May mga taong napaka-high pride. Pag in-advisean mo kahit na ganito, ganyan, simpleng advice lang pero nagagalit sila sa advice natin. Yun, doon papasok yung wag tayong makialam sa buhay ng iba. Mind your own business. Although that's your opinion, I respect you, pero sobrang tandaan nyo na po kasi eh. Mas matanda ka po pa sa akin ng doble. So, kailangan dahan-dahan tayo sa pagbibigay ng statement, no? Dahan-dahan tayo sa pagdi-disclose ng ating mga sinasabi. Kasi hindi lahat ng tao na pinagsasabihan natin tumatanggap ng ating mga sinasabi. Lalong-lalo na pag nagsalita ka, may maapa kang tao, may masisira kang reputation. Although wala kang minention, pero lahat ng mga tao nakakaramdam. Tandaan po natin. May kasabihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, kama tudino tudan. Kung ano mo yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik at babalik din sa'yo. Hindi man babalik sa'yo at the same day or at the same situation, pero may nakatakdang araw, oras, panahon para babalikan ka ng kung ano man yung ginawa mo sa kapwa mo. Mapabuti man or mapasama. Be careful sa mga words na lumalabas sa ating mga bunganga kasi nagpe-feedback yan sa atin. Hindi man sa ngayon, hindi man sa kasalukuyan, pero at the end of the day, nakatakda sa tamang panahon, all what we said, babalik sa atin.
Yun lang. Assalamualaikum. Ramadan Mubarak. Spread love and respect other people.